Hello! So ang topic natin ngayon is for Circuits 1, DC circuits, which is Introduction to Operational Amplifiers. Okay, so bagong lesson na tayo since tapos na tayo sa mga circuit analysis technique. Proceed tayo sa Introduction to Operational Amplifier. So operational amplifier isa siyang discrete element. Okay? So madalas natin 'tong ginagamit sa circuits mainly para mag-amplify ng signal. So from the word operational amplifiers. Okay, pero bago tayo mag-solve ng operational amplifier circuits, concepts muna para magets nyo yung amplifiers. Ano ba yung amplifiers? Okay, amplifiers or amplifier is a circuit designed to boost a low level designed to boost the power of a low level signal. Ayan, 'di ba from the word amplify, ibig sabihin ina-amplify or binuboost. So amplifier is a circuit designed to boost or amplify the power of a low level signal. So halimbawa, meron tayong source. Okay? Pag pinadaan nyo yung isang source or input source sa isang amplifier, ang ilalabas ng amplifier is the amplified version nung input signal. So pwedeng voltage source or current source. Okay? So from low level or mababang value ng input signal, tataas na yung kanyang value kapag pinadaan mo sa amplifier. Okay? So ano yung pwede nating representation for that statement? Okay? Halimbawa, meron tayong voltage source. Okay, plus minus Vs. Tapos meron tayong, syempre meron siyang internal resistance. Okay, let's say Rs. And then, papadaanin natin siya, i-connect natin siya sa amplifier. Let's say, meron lang tayong block or box for the amplifier. So, ito yung amplifier natin. So, circuit ito yung amplifier. Dinesignate ko lang as a block or as a box. So, ang ino-offer lagi ng amplifier is the gain. Denoted, let's say, by capital A. Yan. Tapos, mag-output ito okay, sa load. Let's say, nag-connect ka ng load RL. So, magkakaroon siya ng VL. Okay, or yung load, yung voltage across the load, which should be the amplified version nitong Vs. Okay. So,
Ang goal ng amplifier dito is ideally the output voltage VL should be the amplified version of the source Vs. Yan. With the amplification factor capital A. So in equation, dapat yung VL is equal to the voltage source multiplied by the amplification factor A. Okay? Yan. So ito yung ideal output natin. VL should be equal to AVS. Yung gain ng amplifier times the input voltage source. So, paano natin i-represent kaya yung amplifier para sa kanyang equivalent circuit? So, di ba pag meron tayong circuit, applying yung Thevenin equivalent circuit, di ba? So, kung sa point of view netong input natin, so yung equivalent circuit ngayon yung ilalagay natin dito sa amplifier. Ito kasi box pa lang siya dito, di ba? Equivalent circuit. So, kailangan ma-represent natin itong box na to or block for amplifier in terms of its equivalent circuit. So, kung sisimulan natin sa input, Vs with the internal resistance Rs, so sa point of view nitong source natin, ano kaya yung makikita niya dito sa terminal na to? Dito sa amplifier. Okay? The source is an equivalent what? Resistance, di ba? Resistance looking to the right. So, pwede kang maglagay dito ng resistance, let's say Rin. Okay? Ito yung magiging Rin nung amplifier. Tapos, dito naman sa output part, okay, dito sa output part, let's say you have this RL, so what is the point of view netong load natin looking to the left? So parang sa Thevenin, 'di ba? Sa Thevenin equivalent circuit, meron tayong VTH saka RTH. Okay, so the load should see an equivalent source looking to the left naman. Okay, so ano yung equivalent source na yon? So dito papasok yung mga concept ng controlled sources. Kasi yung amplifier, electronic ano na yan electronic device. Yung mga electronic device like yan, amplifier, transistor, they are actually represented by controlled sources. So in this case, yung amplifier natin can be represented as voltage controlled source. Voltage source. Okay? So gagamitin natin dyan is diamond symbol. 'Di ba pag controlled sources, diamond symbol, plus, minus, kasi voltage source siya. Controlled voltage source, kaya may polarity. And it is dependent dapat sa input. So, 'di ba dito sa VS, RS, nakikita niyang
nakikita niya nakikita niya sa kanyang right is yung input resistance ng ating op-amp. So magkakaroon dapat tayo dito ng input voltage, right? Yan yung magiging input voltage dito sa op-amp. So plus minus Vin. So etong output part natin, bale, this will be equal to the voltage gain or the amplification factor, capital A, kanina dito, times the Vin. Diba? Yan yung goal ng op-amp. I-amplify yung input voltage niya. Whatever input ang in-apply mo dito sa terminal na to, kailangan ma-amplify nung op-amp by amplification factor, capital A. So kaya siya naging voltage controlled voltage source. Yung voltage niya is dependent dito sa Vin. Okay? Tapos, i-connect natin. So, ano dapat ang meron kapag may voltage source ka? Kung may VTH tayo, dapat meron din siyang RTH, di ba? Sa Thevenin equivalent circuit. So, lalagyan natin dapat ito ng R out. Okay, R out. Yan. So, meron tayong R in, may R out, tapos voltage controlled voltage source. So, eto ngayon yung pwede nating i-enclose kanina doon sa box. Yan, 'di ba yung kanina yung box ito lang, ito yung dapat yung nasa loob nung amplifier natin. Yan, so merong input resistance, merong output resistance, tsaka merong voltage controlled voltage source. So this is the amplifier. Yan. So paano kaya natin maa-achieve yung ideal equation natin na to? VL should be equal to capital A times Vs given the circuit. So VL is equal to capital A times the Vs. How? So 'di ba as a designer, pwede nating i-assign yung mga value ng resistors diyan dito sa loob ng amplifier para makuha natin yung desired value ng VL, which is dapat capital A times Vs. So, pwede tayong mag-assign ng value natin, ideal values. Sige, simulan natin dito sa input side. So, sa input side, pwede nating makuha yung Vin. Paano natin kukuhain yung Vin? Kasi series lang to, di ba? Series resistor Rs tsaka Rin connected across the Vs. Voltage divider. So, by voltage divider rule or VDR for short, so Vin is equal to what? Rin divided by the sum Rs plus Rin times Vs. Okay? So, dapat yung goal natin dito sa input, yung Vin natin maging equal sa Vs. Okay? Ito yung goal natin, di ba? So, dapat yung Vin natin dito maging equal siya sa Vs. Paano kaya? Anong pwede nating i-assign
dito sa equation natin, particularly sa value ng mga resistors. Dito sa loob ng op-amp. 'Di ba yung nasa loob ng op-amp sa equation na to is yung Rin. So para mag-equal yung Vin sa Vs, pwede nating i-assign kay Rin is what? What value? Ideally, na visualize niyo equation, paano magiging Vn is equal to Vs given may nakamultiply na ganyan? Pwede nating i-assign yung Rin as infinity. 'Di ba? Kasi kapag infinity yung Rin dito, ibig sabihin open circuit, 'di ba? Kapag infinite resistance, open circuit, so mangyayari as if wala yung Rin. So pag sinukat mo yung Vin dito, dahil walang dadaloy na current kay Rs, automatic yung Vs mo is equal to Vin. Yan. So ito yung isa-set nating condition kay Rin, dapat infinity para yung Vin should be equal to Vs. Yan yung sa input side. Paano naman sa output side? Okay, for the output, paano naman natin represent or ma-relate yung VL dito sa input voltage controlled voltage source AV-in? 'Di ba another series connection lang to na series yung R-out kay RL connected across the voltage controlled voltage source AV-in. So pwede rin tayong mag-voltage divider rule or VDR for short. So makukuha natin yung VL, yung voltage across the RL equal to RL over the sum ng R-out plus RL then times yung supplied source, yung AV-in. Yan. So ano naman yung i-assign nating value particularly dito sa R-out sa loob ng amplifier para makuha natin na yung VL should be equal to AV-in. Para nang sa gayon, 'di ba? Pwede na nating magamit yung equation na ito, VL is equal to AVS. So, tingin tayo dito sa part na to. Para mag-equal yung VL sa AV-in, yan yung ideal, di ba? VL should be equal to AV-in. So, dapat, assign naman natin sa R-out, yung parameter sa amplifier, di ba ito yun? Should be equal to 0. So, R-out should be equal to 0. Okay? Kasi pag 0 siya, so bale yung mapupuntang voltage across the RL or the which is the VL is automatic equal na dito sa AV-in. Or pag siniro mo dito yung R-out, makakancel mo na tong RL, magiging AV-in. Yan. So ito yung isa-set nating value ng R-out ideally para maging VL is equal to AV-in. So therefore, combining the two, 'di ba ito yung kailangan natin? So VL should be equal to A times the Vin, which is dito sa input side, Vin is equal to Vs. Yan. So ito yung ideal values ng Rin tsaka R-out ng op-amp ay ng amplifier natin para makuha natin yung ideal output or yung required na definition natin ng amplifier na VL should be equal to AVS. Pero hindi ito talaga, sa totoong buhay, hindi naman talaga ideally na yung R-out is 0 and yung Rin is infinite. Meron silang specific value kapag non-ideal amplifier yung pinag-uusapan. Yan.
So ngayong alam na natin yung concept ng amplifier, punta na tayo sa topic na talaga na i-discuss natin, yung operational amplifiers. Okay, ang shortcut, ang other term for short sa operational amplifier is op-amps. Okay, op-amps for short. Kasi masyadong mahaba pag lagi nating sasabing operational amplifier. So, pineksi na lang natin as op-amps. Okay, so yung op-amps, integrated circuit siya. Pwede nyo siyang mabili as an integrated circuit or IC. So, hindi lang siya basta isang discrete element like resistor, capacitor, hindi. Binubuo na siya ng iba't ibang components, integrated circuit na siya. So, like yung mga nabibili natin na IC, pwede tayong makabili ng op-amp as IC. Particularly, we have the, anong tawag dun sa op-amp na yun? 741 op-amp. So, dual inline siya. Dual inline. 8 pins. So, ganito kasi yung itsura ng op-amp kapag naka-IC. Diba ito yung symbol ng IC? Yan. So, meron siyang 8 pins. 1, 2, 3, 4. 4 sa kaliwa, 4 sa kanan. Okay, yung numbering ng pin nito, 1, 2, 3, 4. Tapos, 5, 6, 7, 8. Yan. So, yung number 1, tsaka number 5, ano lang sila? Offset null. Offset null. So, hindi naman to masyadong mahalaga. Tapos, yung 8, no connection. Yan. So, no connection, sabi hindi siya gagamitin kasi wala siyang connection dun sa op-amp. Then, yung pin 2 is inverting input. So, mamaya i-discuss natin. Inuna ko lang yung IC since na-discuss ko kasi yung IC. Inverting input, 3 non-inverting input. Itong mga part na to mamaya i-discuss natin. Tapos itong 4 is VCC positive. Tapos yung 6, ito yung output. Yung 7, yung negative VCC. Yan. Ito yung pin assignment sa op-amp as integrated circuit. 741 op-amp. Okay. So, ano yung symbol? Schematic symbol ng op-amp. So, meron tayong ginagamit na symbol for op-amp. Triangle. Yan. Meron siyang dalawang input. Meron siyang output. Tapos, yung supply. Yung VCC, positive, negative. Yan. So, ito yung dalawang input. Meron siyang non-inverting, yung nasa positive, tsaka inverting, yung nasa negative.
ito yung non-inverting input. Ito yung inverting input. Ito yung output. Tapos ito yung positive power supply or yung positive VCC. Tapos ito yung negative power supply or negative VCC. So minsan hindi na pinapakita sa schematic symbol itong dalawa. Depende kung binanggit sa problem. Kasi minsan kapag na-exceed nung output yung supplied VCC positive and negative sa op-amp, magiging saturated siya. Magki-clip yung output. Kailangan hindi lalagpas dun sa supplied VCC positive and negative yung output. Bawa may sinusoidal ka, 'di ba? Vary yung values ng voltage yun, pwedeng positive, pwedeng negative. So yung amplitude nung sinusoidal voltage hindi dapat mag-i-exceed sa positive VCC tsaka negative VCC para hindi mag-clip. Kung na-exceed man, kung ano yung sinupply nyo na positive VCC tsaka negative VCC, yun lang yung limitation ng output. Okay? Kasi mamaya di-discuss natin yun. Yan. So, kaya tayo may power supply, dito kukuha ng power yung op-amp para magawa niya yung kanyang goal, 'di ba? The goal of op-amp is to amplify the input signal. Kaya siya dapat merong supply para gumana at ma-perform niya yung goal niya na to amplify the input signal. Kaya yun, meron siyang power supply, positive and negative. So, kapag circuit model naman, ito yung schematic symbol eh. So, sa circuit model ng op-amp, so 'di ba kanina, ano yung itsura ng operation ano yung itsura ng amplifier natin? Meron tayong R-in, BCVS, tsaka R-out. Ganun din dito sa circuit model ng op-amp. Okay, so sige. This time, ilagay natin sa loob netong schematic symbol na triangle. Yan. So, meron tayong R-in. So, ito, yung dalawa, pwede nating pangalanan as etong taas, which is yung non-inverting, nakakonect siya sa positive. Yung voltage na i-connect nyo dito sa terminal na to, pangalanan natin as VP, V sub P. Sa non-inverting input, tapos ito, V sub N for the non-inverting input. P for positive, N for negative. Diba? Positive yung sa non-inverting, negative yung nasa inverting. Yan. Tapos pag kinuha nyo yung input dito sa op-amp, palagi yang plus minus Vin. Okay? So yung Vin is equal palagi sa difference ng Vp and Vn. So, Vp minus Vn. Okay, dahil meron tayong node voltages, di ba mga node voltages ito, dapat meron tayong reference.
So lahat to naka-reference yung mga node voltages na yan sa ground. Okay, pwede kayong maglagay ng ground dito. Okay, 0 volt. With reference to sa ground. Halimbawa, so reference sa ground plus minus plus minus. Kaya pag nag-KVL kayo dito, bale, okay, makukuha natin yung value ng Vin equal sa Vp minus Vn. Diba? Summation of voltage is equal to 0. So dito sa Vp, papasok kayo dito sa negative polarity. So negative Vp. Tapos sa Vin, papasok sa positive. Tapos kay Vn, papasok sa positive plus Vn. Then equal to 0. So masasolve natin si Vin as transpose si negative Vp sa kanan, Vp, positive Vp, transpose si positive Vn sa kanan, negative Vn. So kaya yung Vin, with respect sa ground, that's Vp minus Vn palagi. Yan yung sa input. Okay? Sa output, so gagayahin lang din natin to. Yung voltage controlled voltage source na naka-series sa Rout. Yan. So maglalagay ka lang dito ng PCVS which is equal to AV in. Dito natin lagay yung R in. Yan. Ito naka-ground din ha. Reference with respect sa ground din to. Tapos yung kanyang Rout. Ito yung Rout. Tapos Vout na. Okay, VO. Yan. So yan yung nasa loob nung operational amplifier. So sa circuits, ito lang yung mahalaga sa atin, hindi yung pinaka kaloob-loobang operation nung integrated circuit for op-amp. Ito lang. Dito lang tayo magdi-deal. Yan. So tandaan natin ito. Ano pa bang concept ang i-discuss natin? So, meron tayong tinatawag na ideal op-amp. Meron din non-ideal. So, ideal op-amp versus non-ideal op-amp. So, yung mga parameters, so yung mga parameters natin is we have open loop gain. Open loop gain. Yung open loop gain, yan yung A. A. Pag sinabing open loop, wala kang feedback resistor. Wala kang fini-fed na signal from the output pabalik sa input. Kaya open. Open loop gain. Yan yung capital A. Kapag ideal op-amp, so it should be infinite. Pero pag non-ideal, meron niyang specific value, typical range 10 to the 5th hanggang 10 to the 8th. Pero dapat malaki rin, di ba?
10 to the 5th at saka 10 to the 8th. Next, yung input resistance, which is yung Rin, 'di ba? So sa ideal op-amp, 'di ba kanina nang discuss natin tong amplifier, ano dapat yung maging ideal value ng Rin? Infinity. Okay? So it should be infinity. Infinite ohms. Pero typically, kapag non-ideal, pwede tayong mag-set ng value. Ang range niya typically is 10 to the 5th to 10 to the 13 ohms. Okay? Next, yung output resistance, RO. So sa RO naman, 'di ba kanina ideally ang sinet nating Rout, RO is 0 ohm. So Rout dapat for ideal op-amp is 0. Pero pag non-ideal, so typical range, mababa lang din dapat 10 to 100 ohms. Yan. Tapos yung supply VCC natin, supply voltage VCC should be from 5 to 24 volts. Yan. So speaking of VCC kanina, yung sinasabi natin na dapat hindi lalagpas sa VCC yung magiging output ng op-amp sa positive and negative para hindi siya mag-saturate. Okay, ganito dapat yung values natin for VO. So VO should be equal to negative VCC if yung A V sub P minus Vn is less than negative VCC. Di ba yung V sub P minus Vn, ito rin yon, Vin, di ba? So Vin din yan. AVN or A times quantity V sub P minus Vn, kung ang value niyan is less than negative VCC, ang VO nyo lang malilimit sa negative VCC. Fixed siya doon. Pero kung ang VO mo is A VP minus Vin, yung range ng value dapat in between negative VCC, etong A VP minus Vn, and positive VCC. Ito yung linear region. Okay? Tapos, equal siya sa positive VCC, malilimit sa positive VCC kung yung AVP minus Vn is greater than positive VCC. Okay. Pag yung output mo, di ba ito yung output, ay lumagpas na sa BCC, mare-retain pa rin siya sa VCC. Hindi siya pwedeng lumagpas doon. Okay. So, in graph, pag ginraph natin yung output voltage versus the Vin, BP minus Vn, so let's say ito yung BCC natin. Ito yung ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Positive BCC. 1, 2, 3, 4, 5. Negative BCC. Ayan. So, halimbawa, ito yung ating VCC over A. 1, 2, 3. And
negative VCC over A. Yan. Ito lang yung limitation natin. Ito yung positive saturation, tapos ito yung negative saturation. Ito yung linear. Yan. So magki-clip ka na dito sa VCC in case na tumaas yung expected VO mo sa VCC. Positive VCC. Hanggang dyan ka lang. Ganun din sa negative VCC. Mangyayari to kapag mga sinusoidal voltage, di ba? May positive tsaka negative peak. Kapag lumagpas yung expected VO mo sa negative VCC, hindi niya marireach yun. Magki-clip siya dyan sa negative VCC. Pero kung sakto lang doon, in between sa positive and negative VCC yung V-out, masusunod niya yung expected output na gusto mo. Yan. Depende sa gain na i-assign. So, maganda ngayon dahil pwede nating i-assign, 'di ba, open loop gain ito. Yung nasa ideal op-amp, open loop gain is infinite. Kung lalagyan natin ng mga feedback resistor, pwede tayong magkaroon ng specific gain na gusto natin by just assigning values ng resistor. So, magiging closed loop gain na yon kapag ganon. Closed loop gain. So, from infinite open loop gain, makakapag-design na kayo ng specific gain na gusto nyo. Bawa, etong op-amp, naglagay kayo dito ng feedback resistor. Yan. So, may input kayo, tapos magkakaroon kayo ng output na amplified version niya. Depende yung gain dun sa feedback resistor or yung mga resistor network na i-connect nyo sa op-amp. Yan. Sige, example. Example tayo ng simple circuit. So, alam na natin yung symbol ng op-amp, diba? Ito, negative, positive. Yan, given the circuit, find closed loop voltage gain. Okay? AV, denote by AV. Kapag voltage gain, ang definition niyan, ratio ng Vout sa Vs. Yan. So, di ba meron na tayong kinonect na mga resistor from the original schematic symbol ng op-amp. So, this is ideal. Ideal op-amp. So, paano natin yan i-analyze para mahanap itong AV
equal to VO over VS. So, balikan nyo yung circuit model nitong op-amp. 'Di ba ang circuit model ng op-amp, eto. Meron siyang R-in, tapos may VCVS, tsaka R-out in series. So parang nag-a-analyze lang kayo ng usual circuit. So drawing natin si op-amp, yung circuit model niya. 'Di ba? So meron tayong R-in, tapos merong VCVS given by AV in, tapos merong R out, tapos nandito yung VO. Ito yung op-amp. Plus minus VO. Yan. Tapos, dito sa terminal na tong dalawa, bale ito yung VP tsaka VN, di ba? VP tsaka VN. Yung VP dapat connected siya sa positive. Yung VN dapat connected siya sa negative. Check nyo yung sign. Yung positive, yung VP, naka-ground. Okay, sige. So let's say yung VP, ito na lang. Ito si VP. Okay, connected siya sa ground. Si VP. Tapos si VN, yung negative, ito si VP, ito si VN. VN, hindi VIN. VN. Nakakonect naman siya doon sa resistor RS. So ito si VN. Connected sa resistor RS. Tapos yung RS connected sa VS. Plus minus VS. Yan. Ano pang kulang sa circuit? Etong RF, connected siya sa Vout, papunta sa VN. So sa Vout, resistor, papunta sa VN. RF. Yan. So yan yung circuit natin. So ang hahanapin natin dito sa circuit is yung ratio ng VO kay VS. So parang nag-a-analyze na lang kayo ng circuit, 'di ba? Ng linear circuit. Kasi meron tayong mga resistors, voltage sources, and controlled sources. 'Di ba? VCVS. Usually kapag op-amp circuit, ginagamitan natin to ng pwede naman KCL, KVL. Pwedeng nodal, analysis, pwedeng mesh, usually nodal. So kung ano natutunan nyo sa circuits, yung mga circuit analysis technique, apply nyo lang din dito sa op-amp circuit. Pero apply pala natin yung ideal condition. 'Di ba? Ano yung ideal condition? Kasi nga given na yung op-amp natin is ideal. So for ideal op-amps, ano yung R-in? R-in is infinite.
Right? Ano yung R out? Zero. Ano yung voltage gain? Infinite. Right? Ito, yung nasa ideal condition natin. Infinite open loop gain A, infinite input resistance, and 0 ohm output resistance. So, kapag in-apply natin sa circuit, anong mangyayari? Pwede pa natin tong ma-modify using ideal condition. Ito kapag non-ideal, kapag mag-a-assign ka ng specific value. Ito yung circuit niya. So dahil apply natin tong ideal condition, yung Rin, kapag infinite yan, anong mangyayari kapag infinite resistance? Open. So pwede nating tanggalin na si Rin. Kasi nga, infinite. Diba? Pag open resistance, kapag infinite resistance, act as open yung resistor. Yan, so nawala si Rin. Si R out naman, dahil 0 ohm, o kapag 0 ohm, short. So, pwede na lang nating i-short si R out. Yan. So, saka natin ngayon i-analyze. So, the goal, hanapin natin yung ratio VO over VS. Yan. So, mag-ano tayo? Mag-KCL tayo. Try natin. KCL at dito sa node na to, Vn. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, assign tayong direction ng current. Let's say dito sa RS, I1. Dito sa RF, I2. So, summation of current entering equals summation of current leaving sa Vn. Ano yung summation of current entering sa Vn? Ito yung node Vn. Si ano lang, si I1 lang, di ba? I1. Then, equals to summation of current leaving. Si I2, palabas naman siya sa Vn. Yan. So, pag KCL or nodal analysis, nire-represent natin yung currents in terms of the node voltages. So, itong node na to, dahil connected siya direkta sa positive polarity ng Vs with respect to ground, Vs agad yan, right? So, ano yung I1? Higher potential, pumasok kay Vs, minus lower potential, lumabas kay Vn, divided by Rs. So, I1 is Vs minus Vn over Rs. Vs minus Vn over Rs. Then, equal to I2 naman. So, higher potential ni I2, si Vin, pumasok siya kay Vin, minus lalabas, o connected sa VO yung node na to. So, Vn minus VO divided by the resistance Rf. Yun yung I2. So, Vn minus VO over Rf. Sige, i-cross multiply natin si Rf dito, cross multiply si Rs dito. Bale, Vs minus Vn times Rf is equal to Vn minus Vo times Rs. Distribute natin tong Rf. Vs Rf minus Vn Rf is equal to distribute si Rs, Vn Rs minus Vo Rs. Pwede kong i-transpose si negative VnRF dito para ma-combine tong dalawang Vn.
So, VSRF is equal to, sa magiging positive VN RF, then plus ito, dalawang terms, VNRS minus VORS. Tapos i-factor out natin si VN, VSRF is equal to VN, factor out, times the sum nung RF plus RS minus VORS. Sige, equation 1. Equation 1. Next, anong pwede nating gawing analysis? So, hindi na tayo pwedeng mag-KCL dito. Dito sa loop, dito sa part na to ng circuit. Kasi wala ka namang current to. Pag nag-KCL ka dito, wala kang ma-represent na current dito. But, pwede nating gawin KVL naman. So, KVL tayo dito sa loop. So, KVL at the loop, summation of voltage is 0. So, ang inassign natin is clockwise. So, kung saan pumasok na polarity sa mga voltages within the loop, yun yung gagamitin natin. So, dahil clockwise tayo, sa AV in, papasok tayo sa negative. So, we will have negative sign and the value AV in. Tapos dito kay VO, papasok sa positive. So, plus VO. And then back to ground na tayo, di ba? So, 0 na. Equate nyo na to 0. So, therefore, yung VO pala, pag tinanspose natin tong negative AV in sa kanan, magiging positive AV in. Okay. Kapag sinolve natin, ngayon si V in, divide both sides by A, cancel, bale V in is equal to VO over A. Pero ideally, ang ideal value ng open loop gain A is infinite. So pag VO, any constant divided by an infinite value, anong mangyayari? Diba mazi-zero yan? Mazi-zero itong VO over infinite. So therefore, we can conclude na yung V in is 0. Right? So, alam natin kanina na yung formula for V in is VP minus VN. Diba? VP minus VN. So, V in is VP minus VN, which is equal to 0. Diba? So, VP minus VN is equal to 0. Transpose yung negative VN sa kanan, equal bale yung VP sa VN. Right? So, sa circuit pala, equal tong VP sa VN. Yung VP natin, saan siya nakakonect? Sa ground. Ito si VP, di ba? So, 0 volt pag naka-ground, di ba? Naka-connect sa ground. So, VP is 0. Equal siya sa VN. So, VN, 0 din pala. 0 volt. Right? So, balikan natin yung equation 1. Diba? Yung Vn is 0. Meron tayong Vn dito sa equation. Substitute nyo siya as 0. VSRF times 0 times RF plus RS minus VORS, makakancel na yan. So, VSRF is equal to negative VORS. Diba ang goal is to find the ratio of VO over VS?
Bale, cross-multiply natin dito si Vs, cross-multiply natin dito si Rs, magiging Rf over Rs equals negative Vo over Vs. So, alisin mo yung negative, multiply both sides by negative 1 or divide both sides by negative 1, pwede rin. Magiging negative Rf over Rs equals, so positive na to, negative times negative, positive Vo over Vs, which is yung required. Yan. So, therefore, yung formula natin sa voltage gain is negative Rf over Rs. Yan. Yan yung sagot dun sa problem. Actually, yung binigay kong circuit, eto, ano to special type or type siya ng op-amp circuit inverting. Inverting op-amp. Okay, kasi ina-amplify niya yung input signal Vs by the factor, kasi 'di ba pag ginawa natin to or kapag nire-write natin tong Vo over Vs equals negative Rf over Rs, cross-multiply mo dito si Vs, Vo is negative Rf over Rs Vs. Ibig sabihin yung output Vo is equal to the Vs multiplied by Rf over Rs, which is, ito yung magiging A. A dyan, hindi na siya yung open loop but closed loop gain. So, depende sa value ng Rf tsaka Rs, makukuha nyo yung magiging amplified value ng Vo from Vs. Kaya, inverting amplifier of amp. So, ma-amplify siya at the same time, inverted yung output kasi may negative. Halimbawa, kung sine wave yan, yung input nyo, sine wave ang input, yan. Halimbawa, ito lang yung inyong pinaka Vmax. Okay. Let's say 5 volts lang. Tsaka negative 5 volts. Yan. Pag dumaan siya sa, ito yung Vs pag dumaan siya sa inverting op-amp, kanina yung circuit nating sinolve, magiging output niya ma-amplify pero inverted. Let's say by a factor na Rf over Rs. So magiging ano yan? Let's say pa ganyan. Inverted. Diba? Out of phase. 180 degree out of phase. Lalaki yung amplitude by a factor ng Rf over Rs at the same time inverted. Kasi may negative. Yun yung concept ng inverting op-amp circuit. Ayan. So, ano yung mako-conclude natin ngayon? Kapag mag-a-ideal op-amp analysis tayo, okay, tapos meron tayong negative feedback. Pag sinabing negative feedback, okay, with negative feedback, yung output natin, yung output natin, Vo, fini-feedback natin sa Vn or yung inverting input ng op-amp
via a resistor or any element. Okay? Fini-feedback nyo yung VO sa VN. Kaya negative feedback. So, para mapadali yung ideal op-amp analysis, ano yung na-conclude natin kanina, di ba? Una, yung AV in is equal to VO when R out is 0. Di ba? Kaya, kapag sinolve natin yung V in, VO over the gain, but the gain is infinite, magiging V in is 0. Kaya, from the formula ng V in na VP minus VN, so 0 is equal to VP minus VN, transpose nyo si VN sa kaliwa, positive VN is equal to VP. Okay? Yan. Tatandaan natin to. Ito yung input voltage constraint. Okay, para mas mapadali yung analysis natin, tatandaan nyo to. Input voltage constraint, kapag ideal op-amp analysis, yung VN is equal to VP. Kaya tinatawag na looking into the input of an op-amp, it is virtual short circuit. Okay, kasi nga yung input nyo is 0 volt. Ibig sabihin ng 0 volt na input naka-short. Kaya mag-i-equal yung Vin sa VP. 'Di ba? Ito yung, let's say ito yung VN tsaka VP. So dahil yung plus minus Vin natin, baliktad. Yung plus minus Vin natin is 0, ibig sabihin 0, naka-short, equal dapat yung Vn sa VP. Yan. Next, ano yung next natin, condition? 'Di ba yung Rin is infinite. Okay, kung infinite yung Rin natin, kanina dun sa drawing, 'di ba ito yung let's say VP tsaka Vn. Ito yung Rin. Kung infinite yung Rin, pwede na lang natin siyang i-open sa circuit. So, syempre, may dadaloy tayong current dito sa VP terminal. Let's say IP. Tapos, dito sa VN terminal, let's say IN. Pero dahil yung Rin nga natin is, 'di ba, infinite, acts as an open circuit kapag infinite resistance. So wala nang dadaloy na current, 'di ba? Tatagos na lang siya dito. Yung dalawang current sa terminal VP tsaka VN. Wala silang dadaluyan kasi naka-open eh. Kaya yung IP is equal to 0 and IN is equal to 0 amp. Yan. Kaya tinatawag na virtual open circuit. Kasi nga walang dadaloy na current dun sa input terminals nung op-amp. Yan, tandaan nyo to. Ito naman yung input current constraint. Input current constraint. Yan. So pag mag-analyze tayo ng op-amp na ideal, lagi natin tong i-apply. So tatandaan nyo, kapag ideal of op-amp, Vn is equal to Vp,
Yung VN is the inverting input terminal, BP is the non-inverting input terminal, equal sila kung ideal op-amp, and then meron tayong negative feedback. At the same time, ito yung input voltage constraints. Kapag input current constraints naman, yung IP, yung current doon sa VP terminal, 0. Ganun din yung current sa VN terminal, IN, 0. Yan. So, para mas mapadali yung analysis natin. Okay. So, siguro, next time, mag-solve na lang tayo ng more problems for ideal op-amp. So, magsasolve na tayo ng more circuit problems for ideal op-amp. So, introduction lang muna about amplifiers and yung operational amplifiers or op-amps. Yan. So, sige. End ko muna yung ating video tutorial ngayon. So, follow nyo lang ako dito sa ating account para manonotify pag may video tutorial tayo next time. And subscribe din kayo sa ating channel, Engineered Math YouTube channel. Lilink ko sa description yung mga past video tutorials natin dito sa circuits. Pati yung playlist ng Circuits 1. This is Circuits playlist. Para meron kayong video tutorials, playlist guide from me para sa buong subject na Circuits 1. Para every time pwede nyo panoorin kung kailangan nyong mag-review for your long exam, and kung gusto nyo lang mag-advanced study, pwede rin. Yan. Good luck sa mga nagtitake ng Circuits 1. Aral lang lagi mabuti. And panoorin nyo yung mga video tutorials ko para makatulong sa inyo to pass the subject. Sige, see you on my next video tutorial. God bless everyone. Bye-bye!